and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age. Praise the Lord for the reading of the Scripture. Tayo po ay manalangin po sa oras ito. Dakila ka, Ama kong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay nagpupuri at tinataas ang iyong kataas-taasang pangalan. Sa gitna ng kongregasyon ng Panginoon na patuloy ang hangarin ng bawat isa ay kailan po may taas at purihan. Sa araw na ito na tinakda niyo, Panginoon, karapat-rapat lang ka lang sambahin at purihin, Panginoon, dahil sa iyong ginawang kamangha-manghang bagay sa aming buhay. Sa inyong pagkilos sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin kaya iligtas ang aming sarili. Ba't kayo ang gawa ng paraan, Panginoon? Para magkaroon kami ng kapatawaran at justification, Lord, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan niyong ito. Salamat po dahil kayo rin po aming Diyos na nagangalaga at nag-iingat, Panginoon, para sa aming simbahan. Kaya sa oras na to, sa aming pagsamba, hiniling namin ang paggabay at pangungunan nyo sa gabay ng iyong banal na Espiritu na ikilos sa amin at gagabay, Panginoon. Nasasamba kami sa Espiritu katotohanan, Panginoon. Siya sa atin yung puso isipan po namin. At kailan po ang may taas, mapurihan, at masamba namin sa oras na ito. Tulungan niyo po ang aming simbahan, Panginoon, sa bawat mga challenges ng buhay na ito ay patuloy niyo patatag at palakasin. Ang bawat members dito, Panginoon, ay patuloy niyo, Lord, na patibay at palaguin sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. At makita niyo ang bawat isa nagtatapat sa inyo at nililingkod, Panginoon. At patuloy niyo, Lord, na makita ang bawat isa, Panginoon, na lalo namin kayo mahalin sa higit sa lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami. At nawa, Panginoon, sa aking mga kapatiran na may karamdaman, ay kayo rin po aming Diyos na magbibigay ng kagalingan, Lord, sa mga karamdaman po nila. Kayo patuloy maggabay para kay Dabdab sa kanyang mga check-up. Kay Ate Cecil na may check-up din, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po nawa na maging maayos po ang kanyang check-up. At sa kanyang nalapit na operasyon din po, Panginoon. I-bless niyo po ang lahat ng mga pangailangan na aking mga kapatiran, Panginoon. Especially, Lord, sa mga pangailangan nila Ate Cecil at ni Dabdab, Panginoon. And we pray for your guidance din, Panginoon, na sa loob ng simbahan, Panginoon, ay patuloy na mangibabaw pagkakaisa at pagmamahalan, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na maging masigasig sa aming tungkulin, Panginoon, as we have this time of our team, this month at hanggang susunod na buwan, Panginoon, to do your mission, Panginoon. I-bless you po nawa ang lahat ng mensaherong gagamitin niyo, Lord, para sa aming simbahan. To encourage us again and na uminit muli ang aming paglilingkod, especially sa paghahayag ng iyong mabuting balita. Nawa, Panginoon, ay makita niyo bawat isa sa amin na iniingatan to sa aming buhay. Nakikita to sa aming buhay, Panginoon. At patuloy kayo, Lord, na makita niyo bawat isa sa amin na lumalakad kami sa Espiritu, Panginoon. Help us, Lord, to become a Spirit-driven Christian, Panginoon. Hindi na mamuhay sa dating buhay namin, basta yung banal na Espiritu na sinelyo sa amin, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, patuloy pagpalain ng mga guro na ginagamit niyo sa aming simbahan. Especially si Brother Mark na ginagamit niyo sa buwan nito as our Sunday School teacher, Panginoon. Kayo patuloy bigay ng kalakasan sa kanya at gabay sa pag-aaral niya. Ganoon din para kay Brother Hashem, Lord, kay Pastor Gary, kay Pastor Oji, at kay Brother Mark na nagiging mensahero din po namin tuwing Sunday worship, Panginoon. At ganoon din sa lahat ng tatayo sa aming pulpito, Panginoon, pagpalaan niyo sila ng kalakasan at karunungan. At ganoon din sa praise and worship team na naghahanda, Panginoon, para sa kailang pangunguna sa mga kapatiran namin, Panginoon, sa pag-aawitan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, hiniling din po namin sa inyo ang pangangailangan ng aming simbahan. Especially matapos namin ang kisame, Panginoon, na
at maayos yung problema pa konti sa kuryente, Panginoon, sa mesa din, Panginoon. At patuloy kayo maggabay sa lahat ng mga pangailangan namin, special din, Panginoon, sa bagong aircon, Panginoon, sa aming bahay-sambahan. At patuloy kayo, Lord, na patagin at palakasin ang aming simbahan, Panginoon, sa lahat ng ministeryo, Panginoon. At patuloy, Lord, na tulungan kami, O Lord, sa lahat ng aming mga pangailangan po, Panginoon. At ganoon din sa aming bansa, pinagkakatiwala po namin sa inyong bansang Pilipinas, sa inyong makapangyarihang kamay, at ganoon din ang aming leader, Panginoon, na si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang mga gabinete, Panginoon. At patuloy na ang bawat mamabatas, Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon, sa bawat sinusulong na batas. Ilayo niyo po ang aming bansa sa sumpa, Panginoon, na sa mga batas na sinusulong, Panginoon. O Lord, purihin ka, Panginoon, at patuloy ingatan ang bansa po namin sa mga nangyayaring mga sakuna o sa mga bagyo at sa mga lindol na nangyayari, Panginoon. Ingatan niyo ang aming bansa at patuloy niyo patagin at palakasin ang bawat mga gawang ginagamit niyo, Lord, dito sa bayan po namin, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga pananalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay magtutungo sa pag-aawitan. In this moment, we are acknowledging His greatness in our lives, that He is worthy of our full devotion and our obedience. And yes, it is our eagerness to participate in His mission to the world. Let us sing, "How Great is Our God." Let us sing in unison, "How great is our God, how great is our God." Sing with me, "How great is our God," and all will see how great is our God. Let us sing with all together in our hearts. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tried to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is
is our God. Let's sing one more time. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all of our praise. are worthy of all praise. My heart will sing. My heart will sing. How great are you, Lord? Great is our God. Let us sing one more time. Name above all names. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Palakpakan po natin ang Panginoon. In the midst of great trials and challenging times, we are reminded of God's faithfulness so that we may have hope in Him. A cry of victory and hope as we continue to spread the gospel to other nations. Let us sing Days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, all the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the name of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet calls. So lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. God, let us sing. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes. He comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So we lift your voice, it's a year of jubilee, and out of Zion's hill salvation. Can I sing one more cup? Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun,
At the trumpet call, so we'll lift our voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation come. And out of Zion's hill, salvation come. Lord Heavenly Father, we thank you. We praise you and we glorify you, Panginoon. This day, Panginoon, you are worthy of worship and praise. In this day, Panginoon, sa iyo lamang namin ibinibigay ang aming wholehearted na pagkanta, Panginoon. Tanggapin niyo po nawa, Panginoon, ang aming handog na awitin, Panginoon, para lamang sa inyo. Pamapagpatuloy namin, Panginoon, ang mission namin dito sa mundo, Panginoon. Lord God, this is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Marin na po tayo. And brethren, tayo po muli yumuko at manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa inyo, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao na narito, Panginoon, sa inyong simbahan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, kami muli nagtipon-tipon muli, Panginoon, upang sambahin ka. Lord God, sa aming pagbibigayan, Panginoon, nawa, Panginoon, ay palain niyo po ang bawat ika po, Panginoon, namin. Ihanda namin, Panginoon, para lamang sa inyo, Panginoon, para sa simbahan mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nais namin, Panginoon, magbigay ng buong puso, Panginoon, with a cheerful heart, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, na ang bawat ika po, Panginoon, bawat offering, Panginoon, namin, ihahandog namin, Panginoon, ay bukal sa aming puso, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na aming mga tungkulin, Panginoon, sa simbahang ito. Lord God, this is all I pray in Jesus' mighty name. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito na meron kaming pagkakataon na muli maaral namin ang iyong mga salita. Salamat sapagkat sa iyong mga salita doon namin nakikita kung paano ba ang aming buhay ay magiging katanggap-tanggap sa iyo. At sa oras na ito ng aming pag-aaral, tulungan mo kami. Nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos at magturo sa amin ng mga bagay na minsan ay hindi namin maintindihan patungkol sa Biblia. Maraming salamat sa oras na ito. Nawa ito po ay maging para sa kaburihan ninyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po. At sa oras pong ito ay mag-aaral po muli tayo ng salita ng Panginoon.
Sa buwan po na ito, ang topic or sabihin na natin yung theme o yung tema na meron tayo is all about deepening our relationship with God through missions. So in light of this theme, nabigyan po ako ng specific topic na kung saan ipipreach ko po for today. So the specific topic na naibigay po sa akin is the provision of redemption for the elect. And regarding po dito sa provision of redemption for the elect, we'll be discussing John 3:16. At kahit hindi po natin itanong, alam po natin na ang John 3:16 ay isa sa famous verse o isa sa mga famous verses among the Christians and non-Christians. Minsan nga po, kahit hindi Kristiyano, ay alam po ang John 3:16. At ito ay minsan memorize, minsan ito po ay kinakabisan nila for the sake ng academic purposes. At itong verse na John 3:16 ay marami din pong taong nagmamahal dito. Even though Christians or non-Christians man yan, marami po nakakaalam sa verse na ito. Pero mga kapatid, the question for today is, naiintindihan ba talaga natin ito? We are Christians. And this verse, this is the core belief na mayroon po ang Christianity. Kung isa-summarize mo ang buong Christianity, go to John 3:16. Yan na yon. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po ang core belief ng Christianity. May namatay para sa kasalanan mo. May Diyos na nagmahal sa iyo. At kailangan mong manampalataya dun sa pinadala ng Diyos para hindi ka maparusahan. Siyempre po, because John 3:16 is the core of Christianity o ng ating Christian faith, dapat naiintindihan po natin ito. And today, samahan niyo po ako na aralin ito pong verse na ito. Sa preaching po ito, ulitin ko, John 3:16 ang magiging focus natin. And paki-open po ang ating Biblia doon po sa chapter and verse na yan. John 3:16. Ang message po na ito ay may title na God's Redeeming Love in Christ. Mamaya pag-aaralan natin yung dalawang uri ng pagmamahal ng Diyos. Pero specifically, ang didiinan po natin sa pag-aaral natin ngayon is yung God's redeeming love. Yung pagmamahal na kung saan nagliligtas. At mula po dito sa preaching na ito, iikot po ang preaching na ito sa simpleng idea lamang that God has a general love for the whole world. Lahat ng tao, humanity, fallen humanity ay minahal ng Diyos. But only provides redeeming love to those who will believe in Christ, in short, the elect. Yung mga technical words po dyan, mamaya ay pag-aaralan natin ng mas malalim pa. Ang aking pong panalangin sa mensaheng ito ay simple lamang. Na nawa, kapag naintindihan po natin itong John 3:16, yung passion natin na maiproclaim si Christ, to go on a mission, kahit po sa mga trabaho lang natin o sa mga kapitbahay natin, ay ma-spread natin yung gospel. Sana makita natin na mahalaga itong bagay na ito. As we understand John 3:16 sa atin pong mga buhay. Basahin ko po muli ang John 3:16 kahit alam ko naman po na kabisado natin itong lahat. At sana kabisado nga po natin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang sabi po sa unang parte ng verse, for God so loved the world. Stop po muna tayo doon. For God so loved the world. So loved, medyo nasa past tense. So dito po natin pag-uusapan yung God's universal love for the world.
So, pag pinag-usapan natin yung for God, o yung God's universal love for the world, sa verse po na yan, wala pong ibang iniisip yung nagsulat na kung saan ibang Diyos ang iniisip niya. Ito pong Diyos, itong for God, o yung God na yan, ay yung God ng Old Testament. He is the same God sa Old Testament and the New Testament. He is the all-powerful creator and the sustainer of the universe. Siya ang nag-create sa atin at siya rin po hanggang sa ngayon ang nagko-control sa lahat ng bagay. At kung bakit tayo nandito, siya ang dahilan. At kapag hindi niya po sinustain ang lahat ng nilikha, malamang sa malamang mga kapatid, wala na po tayong lahat. So all of us were made by this God. We are the created beings of this God. And also, dahil doon, ano po yung highest duty na dapat meron tayo? Highest duty and reason para mabuhay tayo. It is to honor Him and to give Him thanks. Pero mga kapatid, hindi po yun nangyayari. We rebelled against God. Naging enemy tayo ng Diyos. Naging kaaway tayo ng Diyos because nagkasala po tayo. And that is what makes John 3:16 so needed and precious. Kaya ito naging makabuluhan sa atin. Dahil alam natin, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito sa Diyos na nagmahal sa atin, pero hindi naman natin minahal pabalik. Itong Diyos na ito ang nagmahal sa atin, the world, for God so loved the world. Commonly po, marami pong ibig sabihin ng world sa Bible. Pero sa specific verse po ng John 3:16, ito po yung most common meaning ng world. The created and fallen totality of mankind. As in lahat. Lahat ng tao. Yan po yung tinutukoy dyan na the world. Walang elect, walang non-elect. Lahat. So sa John 7:7, dyan po natin makikita na itong world ay yung tinutukoy na fallen humanity. So the world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. So dyan sinabi na ang world ay evil, that its works are evil. So dito may papakita natin na paggamit ni Apostle John, nung salitang world dyan, ay same ng paggamit niya sa John 3:16. Yung meaning ng world dyan is the great mass of fallen humanity that needs salvation. Sa verse po na ito, makikita natin na ang lahat ay minahal, generally. Kaya nga po, mayroong tayong universal love na ipinakita ng Diyos sa lahat ng taong nagkasala. Makikita po natin yan sa first part ng verse na yan. For God so loved the world. Minahal niya yung all humanity, fallen humanity. Pero titignan natin, kung yung bang pagmamahal na yan ay hanggang saan. Dito po, sa world na ito, sa salitang world, dyan sa John 3:16, magmumula. Yung sinasabi ng susunod pang parte ng verse na whoever believes in Him should not perish. So ito po, the world is the great ocean of perishing sinners from whom the whoever comes. Later, pag-usapan natin yung technical idea nung word na whoever. Sa opening part po ng verse na ito, God has presented His love to the world. Mga kapatid, technically, yes, mahal niya lahat ng creature. Lahat ng human beings, minahal niya. To the great mass of fallen humanity. Pero, tanongin niyo po ang inyong mga sarili. Paano ang katulad nating marumi at makasalanan ay minahal ng Diyos? That is the first question na dapat nating tinatanong. This holy God, hindi nagkakasala, hindi
gusto na magkasala tayo, pero still, minahal pa rin niya tayo. Anong sabi diyan? That this holy God would love a wicked world. Masamang mundo, pero minahal niya. Hindi niya nga tayo matingnan dahil sa kasalanan na meron tayo. Pero in verse 16, the opening part says, general love of God was presented. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At makikita po natin yan sa susunod na part ng verse. Kung paanong yung pagmamahal na yan ay mas nakita pa ng mga iilan sa atin. Mga kapatid, take note. Mabilis lang po itong first part ko. Tatandaan niyo po, God's universal love or general love for the world is not a love that is willing to save. Kaya nga po, yung redemption is only for the elect, not for the world. There is a distinction between the general love or universal love of God versus yung redeeming love of God for the elect. Ito pong makikita nating pagmamahal sa unang parte ng verse, yan po yung pagmamahal as in a sense na universal, in general. Ang mga taong makasalanan, nagpapakasal, so may mga common grace pa rin sila, nabubuhay, kumakain, so doon mapapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Pero, hindi sila aabot sa kaligtasan. Because, once again, uulitin ko po, God's universal love for the world is not a love that is willing to save. Never pong maliligtas ang isang tao because dahil sa pagmamahal na ito. General love lang po ito ng ating Panginoon. Tignan po natin yung kasunod ng verse. For God so loved the world that He gave His only Son. Narito na po, pag-uusapan natin dito yung God's provision of redemption. Dito na nag-provide ang Diyos kung paano ang tao ay maliligtas. At kitang-kita naman po dyan kung ano yung pagbibigay na ginawa ng Panginoon. Ito pong pagbibigay na ito is a giving from heaven. Mula sa langit, bumaba sa lupa, ang Diyos na kung saan ay magliligtas sa atin. At nung sinabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave, ito pong giving na ito, ang ibig sabihin talaga, God is sending His Son on a mission on earth to die. Para mamatay. Gaano kakamahal ng Diyos na yung anak niya, ipapadala niya para sa makasalanan, para sa mga taong hindi marunong magmahal, at mamamatay para sa kanila. Romans 5:8, anong sabi po ng verse na yan? But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan po tayo, that's the truth. Kahit ano pong gawin natin, pag-usapan man natin ng human nature o kung anumang bagay, pasukan man natin ito ng philosophical ideas, babalik at babalik pa rin po tayo sa ating fallen nature. At the heart of human, it's evil. Evil, makasalanan. Pero ano nangyari? Namatay si Kristo para sa makasalanang katulad natin. Nakakatuwa lang na ganito po ang nangyari. Kasi kung iisipin po natin, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos sa ating sitwasyon na tayo ay mapaparusahan at mapupunta sa impyerno. Mga kapatid, pag iniisip po natin ng Diyos, isipin natin siya na kung saan siya yung nagbigay o nagkaloob ng paraan para tayo maligtas. At sinong ipinadala niya? Sino yung binigay niya? For God so loved the world that He gave His only Son. Sa iba pong Bible, ibang version o translation ng Bible, one and only Son or only begotten Son
yung translation na ginagamit po doon sa verse na yan. Pero dito kasi, yung only begotten Son na hindi ginamit sa English Standard Version. Kasi ito pong Greek word ng begotten Son or only Son is monogenes. So yung pong begotten Son na hindi po niya kinikerry yung ibig sabihin talaga ng Greek word. Na kung saan, yung Greek word, it means what? Same nature or substance. Which is, yung begotten Son, ito po ay nagsasabi about the biological nature. Parang sa tao. Anak mo si ganito kasi kayong dalawa ay may nangyari sa inyo and then lumabas siya. But that's not the idea ng only Son o begotten Son dito. The idea is, tama po yung sa English Standard Version na His only Son. Meaning, monogenes, it is something that the same nature of God. Dito po ay pinapakita na itong si Kristo, itong only Son, is same divinity with the Father. Mahalaga po ito na ang Diyos o itong Son na binigay ng Diyos ay dapat Diyos din. Kasi without the idea na siya ay Diyos, wala pong kaligtasan. Walang mangyayari kahit sino pang mamatay in place except Christ, wala pong maliligtas. So in other words, kaya po only Son, it is important to note na the Son man, Jesus Christ, is of the same divinity as God, the Father. Kaya po dun sa version ko, wala po diyang begotten Son. Kasi yung idea na yon is more on the biological side ng pagiging anak. Parang sa tao. Pero ang idea po kasi dyan ng pagiging anak ay yung hindi. Hindi po yun biological. Kaparehas niya. Ibig sabihin, mula sa Kanya, it means that Christ is God. So na-establish po natin that He is the only Son of God. Meaning, He is God. Pag-aralan pa natin to ng mas malalim. Tignan po natin sa John 1:1. Ang sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ito pong word dito, tumutukoy yan sa Panginoong Jesucristo. Yung ipinadalang nag-iisang anak, or the only Son. Ang sabi dyan, meron tayong tatlong bagay na makikita dyan sa verse na John 1:1. Una, the Word was God, sa ay Diyos. Ikalawa, He is with God, meaning, therefore, siya ay distinct doon sa God the Father. Kaya nga, magkakaroon tayo ng idea na mayroong Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And third, He was therefore always in existence. Wala pa ang lahat, hindi pa man nililikahang lahat, kasama na niya ang Diyos Ama. Nandun na siya. And when we look at verse 14, dito natin makikita kung sino yung Word. Sabi sa John chapter 1, verse 14. So 13 verses below, dun sa John 1:1, and the Word became flesh. Ito po yung idea ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Incarnation, ang tawag po dyan. And dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Mga kapatid, ang pagpapadala ng Diyos sa Kanyang anak is enough to satisfy yung punishment o yung God's wrath or justice na dapat mapupunta sa atin. Bakit ko po sinabi kaagad sa inyo ito? Bakit ko po sinimulan ang verse na ito sa pagpapatunay na si Kristo ay Diyos? Kasi kung hindi Diyos si Kristo, sayang po itong pag-uusap natin. Kasi kahit anong gawin nating pag-uusap patungkol kay Kristo, kung hindi siya Diyos, hindi siya makakapagligtas. Pero dahil na-establish na po natin na siya ay Diyos, He is the Word that became flesh, nagkatawang tao, we can safely conclude that Jesus is the only Son of God. Kaparehas ng Diyos, with the same substance and nature ng Diyos, He is fully God,
with the Father, who is also God, along with the Holy Spirit, they are one God. So yung Trinitarian view natin, dapat buo yan. That in three persons, there is only one God. One essence and three persons in an eternal, perfect, and joyful relationship. Balik tayo sa verse. That He gave His only Son. Para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Para tayo ay ma-redeem. Yung redemption, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak mula sa langit, pababa sa lupa. Itong si Kristo na kung saan He is a fully man and a fully God. Mahalaga po yun. Kasi kung hindi po ganon, walang kaligtasan. Jesus, tandaan niyo po ito Jesus Christ is the only perfect provision for the redemption of God's people o yung mga elect. Without Christ, there is no salvation. God gave Jesus to suffer and die for believers, for the elect, as the great propitiation for our sins. Mga kapatid, balikan niyo yung Garden of Gethsemane, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpe-pray. At siya ay halos dinudugo during that time. Ganun po kabigat yung pakiramdam niya. At yun yung price na kung saan tayo ay naligtas. God provides His own Son to suffer in His own hands. Ano bang sabi dito? God's justice must be satisfied. Katulad ng sinabi ko kanina sa Sunday School, ang Diyos ay God of justice. Hindi pwedeng makalusot sa kanyang kasalanan. Kaya anong ginawa niya? Yung sarili niyang anak, pinadala niya, binigay niya, then dinurog niya. Bakit? Yung kasalanan natin napatong kay Kristo. Isaiah 53 verse 10, yung first part lang po. Yet, it was the will of the Lord to crush Him. Yung Him po dyan ay tumutukoy kay Kristo. He has put Him to grief. Mga kapatid, ang ating mighty Savior has been crushed by the Father for our redemption. Lagi niyo po yung tatandaan. Na si Kristo namatay para sa iyo. Hindi para sa lahat, kundi para sa mga taong pinili ng Diyos para maligtas. Jesus must be lifted up, or should we say crucified, for it was determined by the Father and designed by the Father. Na kung saan itong God the Father is the one who gave Him the purpose and prepared Him a body in order to fulfill His mission to die. Katulad po ng una kong sinabi, may mission ng Diyos, o may mission si Kristo nang bumaba siya, and that is to die. To die for the sins of God's people. At diyan natin makikita kung paano ang Diyos ay nagbigay ng provision para maligtas ang mga dapat maligtas. Point number 3. God's redeeming love for the elect. Dito po tayo mas magiging technical. Sabi po sa verse, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes. So pause po tayo dun sa word na believes. Whoever believes. Kung sino man ang manampalataya. Isa lamang po yung notable na observation na masasabi natin sa salitang believe. Nagpapakita po yan na hindi lahat ay magbe-benefit sa ginawang pagliligtas o pagkamatay ni Kristo. That whoever, kung sino man. So ibig sabihin, there is a possibility, a great chance, na hindi lahat maniniwala. At yun po talaga ang nangyayari. Not everybody will benefit from what Jesus came to do, to die for the sinners and to save them. The rest will perish, mamamatay, and not have eternal life.
And that is the bad news na mayroon tayo. Kung hindi po tayo manampalataya kay Kristo. Mga kapatid, maaaring isipin nyo, bakit ganon? Yung iba maniniwala, maliligtas. Yung iba hindi maniniwala, hindi maliligtas. Parang ang unfair naman no, injustice. No, that's not injustice. Actually, kung gusto nyo ng justice, lahat tayo should die. Mamamatay dapat tayong lahat. Walang provision of redemption. That's the end goal kung justice ang gusto natin. Pero we are thankful to God, may grace, may love. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak, His only Son, for Him to die and to save us for the redemption of our sin, for the redemption of the elect. Naniniwala po ako na dito sa idea ng whoever believes, yung mga maniniwala lamang is yung mga elect. Pag sinabi pong elect, ito po yung technical or theological term sa mga taong pinili ng Diyos. At itong pagpili ng Diyos is before the foundation of the world. Wala pa ang lahat, pumili na ang Diyos ng mga taong maliligtas. Yan po yung mga elect. At ito pong whoever believes, ay naniniwala ako na sila po yung tinutukoy dito. Yung mga elect lamang ang maniniwala sa Diyos at kay Kristo. Bakit? Only the elect will be effectually called by God to salvation. Without the effectual calling of God to salvation, wala pong naliligtas. Kasi bakit? Sa process po ng effectual calling, dito yung Holy Spirit kumikilos sa ating mga puso. Binabago niya yung ating puso, yung dating pusong bato, ginagawa po niyang heart of flesh. Nagiging totoong puso na siya, hindi na siya bato. Tumitibok na siya, nabubuhay na siya. And without applying yung effectual calling na yon, done by the Holy Spirit, wala pong ni isang tao ang makakapagdesisyon sa sarili niya na lumapit sa Diyos. Tandaan niyo po, kaya tayo nag-believe o ba kaya tayo nanampalataya, naniwala kay Kristo dahil una na pong kumilos ang Diyos. Binago na niya ang puso natin bago pa man tayo makalapit sa Diyos. So in the first place, ang ating salvation is initiated by God. Mga kapatid, hindi pwedeng ma-save ang non-elect. Bakit? Walang effectual calling. Never silang makikinig sa gospel. Pero mga kapatid, dito natin makikita doon sa whoever believes na merong kaligtasan. Kaligtasan para sa mga pinili ng Diyos. Paano natin malalaman kung pinili siya ng Diyos? The only thing to know kung ang tao ba ay pinili is to share the gospel. Babalik tayo sa mission. Lalabas tayo sa street. I-share natin yung gospel sa isang tao. At kapag naniwala siya at nilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo, masasabi natin he is one of the elect. Mga kapatid, ito pong redeeming love of God for the elect is a love that is willing to save. Hindi siya katulad ng pagmamahal kanina para sa buong mundo na hindi nakapagliligtas. Pero ito pong pagmamahal na ito na ipinakita to whoever believes sa mga elect is a love that is willing to save. And it is only given to the elect of God. Wala pong naliligtas na hindi anak ng Diyos o pinili ng Diyos. Paano kung hindi manampalataya? Tingnan po natin sa kasunod ng verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish. So ito pong perish na salitang ito, sa verse 18, dinescribe po yan as condemned. Ibig sabihin, guilty ka. Naparusahan ka, na may sala ka. Pag sinabing condemned ka, nagkasala ka, tapos guilty ka. So yan po yung sinasabi sa John 3:18. Whoever believes in Him is not condemned. Pag pag nanampalataya ka, hindi ka, kumbaga, absuelto ka sa kasalanan mo. But whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name
of the only Son of God. Dito natin makikita na ang lahat ng sinner is under condemnation. May naghihintay na parusa sa mga makasalanan because of their sin and unbelief. At nakakatakot po dito sa perishing, habang buhay po ito. Kung ang eternal life ay everlasting, ang perishing ay everlasting din. Kasi bakit? Kung yung mga naligtas ay nabubuhay sa biyaya at sa pagmamahal ng Diyos, dito po, kapag ikaw ay sinasabing nandun ka sa mga taong nagpe-perish, you are forever living under God's wrath. Yung galit ng Diyos, yung hustisya ng Diyos ang iyong mararanasan. At mga kapatid, yun po ang pinaka nakakatakot na pwesto sa buong mundo o lugar sa buong mundo. Yung mamatay ka, umawalay ka sa pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po, eternal ang perishing na ito. Sabi dito, there is nothing you can imagine worse than having the omnipotent God oppose you with righteous wrath forever. That is what perishing means. Yung mga taong nasa heaven, nakikita nila ang Diyos in full glory, love, grace, and mercy. Pero sa mga taong nasa impyerno, they will see God in His blazing, holy wrath. Bakit? He is both holy, wrathful, and also at the same time, He is a loving God, a merciful God, and a gracious God. At makikita po natin yan sa idea na ito, na may namamatay, at merong napaparusahan, at meron pong nagkakaroon ng eternal life. That whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ibig sabihin po nitong eternal life, hindi po tayo habang buhay mabubuhay. Namamatay po tayo technically. We will see death. Pero, ang eternal life po na tinutukoy dito is yung ating spiritual life. Na meron kang buhay sa spirito. Yung eternal life is, it talks about spiritual life. Kasi nung hindi pa tayo nananampalataya kay Kristo, patay ang ating mga kaluluwa. At yun po yung magpapadala sa atin sa impyerno. We will perish kung mananatiling ang ating espiritu ay patay. Sa John 6:63, ang sabi po dyan, it is the Spirit who gives life. So ito pong eternal life na ating pinag-uusapan, this is life to God. Life that can see and savor God as glorious and all His creation the way He meant it to be enjoyed. Kumbaga kapag buhay ka sa Espiritu, yung eternal life na ito enjoyable. Kasi bakit? This eternal life, you will spend this eternity with God. Kasama mo siya habang buhay. You will worship Him, walang sakit, walang pahirap, walang luha. So what happens in our believing is that by means of believing, the Holy Spirit is uniting us to Christ in whom is life. Nagiging kaisa po tayo ni Kristo na kung saan nandoon ang buhay natin. Yan po yung tinutukoy na eternal life. At doon po sa pagkakataon na yon, nabuborn again tayo. Because we believe and we have put our faith in Christ. And also, we are united with the Son of God and we have His life. At dahil po, ang buhay na ito ay buhay na nagmula sa anak ng Diyos, which is an eternal God, it does last forever. Kaya po siya tinatawag na eternal life. Mga kapatid, we have here the offer of God to those who will believe. Ano po yun? Eternal life. From the Greek word, ang meaning po nito, never ending. Pero, kung titignan natin yung other side of the coin, the alternative to life in Christ is what? Destruction. Perish.
kamatayan. At mga kapatid, ito po yung gospel o yung benefit ng gospel. That whoever believes in Christ shall not perish. Magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Wala pong question na only by our faith in Christ, doon po tayo naliligtas. Ang question is, paano ang isang taong makasalanan ay naligtas? Paano minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kamahal-mahal? Paano niligtas tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaligtas-ligtas? Kaya mga kapatid, if you are a believer of Christ, napakasaya ng buhay. Bakit? Niligtas ka ng Diyos. Kung totoo kang nananampalataya at naniniwala kay Kristo. At ito po yung tatandaan natin. We are eternally indebted to Christ. Palagi tayong may utang kay Kristo. We are saved from our miseries, delivered from going down the pit of hell. We will not perish. God has taken away our sin. Hindi po tayo mamamatay. At nabili na yung redemption para sa atin. Si Kristo ang bumili. Entitled po tayo sa langit. At magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano niyo po ang most exciting part dito? We will be with God forever. Take away the rainbows, yung gold, silver, at kung anumang yaman na nasa langit, at iwanan ng Diyos. Dapat yun po yung maging saya natin. Ayaw nating pumunta sa heaven just because of what? Mayroong crown of eternal glory. Dapat gusto nating pumunta sa heaven because of God. Kung ang heaven, wala dun si Kristo, wala dun ang Ama, wala dun ang banal na Espiritu, that is not heaven. Heaven is heaven because of God. At yun po, dun tayo entitled. If we believe, and if we are the elect of God. Mga kapatid, ngayon naintindihan natin na itong pagmamahal ng Diyos, dalawang bagay yan. General love para sa lahat, for the world. Pero may special love na ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga pinili. At ang tawag doon ay redeeming love. So anong ginagawa natin? That's the question. Nakaupo lang ba tayo maghapon? Nag-i-scroll? Nihintay na lumipas ang oras? Everyday, pasok lang ng pasok sa school? Nagtatrabaho? Anong hinihintay natin? Anong ginagawa natin mga kapatid? Brothers and sisters, there are elects out there. May mga taong pinili ang Diyos. Baka nandyan lang sila sa tabi-tabi, waiting for the gospel to be preached. Pero anong ginagawa natin? This is my encouragement for all of us. Let us do our part. Let us go out of the streets and proclaim God has provided a redemption for His people. His name is Jesus Christ, the only Son of God. Mga kapatid, iwanan ko po sa inyong verse na ito. Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Mga kapatid, kung hindi tayo magpapagal in sharing the gospel, ano ba po ang ating parte bilang anak ng Diyos? This is my encouragement. Go out, preach the gospel, and we don't know, baka yung kausap natin ay isa sa mga pinili ng Diyos. At we see him or her believing in Christ and seeing
na siya ay maligtas sa kanyang mga kasalanan. Sa panahon ngayon, wala nang masyadong miracle. But naniniwala ako that the greatest miracle na meron tayo sa ngayon is when one person believes in Christ. At makikita lamang po natin yung miracle na yon kung tayo po ay nagpapagod, nagpapagal, nagbubuyat at nagpapakahirap na i-share ang gospel sa mga tao na nasa labas. The people need the Lord. At kailangan po natin gawin ang ating Great Commission. We go out and we preach the gospel. Hindi kailangan marami. Hindi kailangan lahat ma-preach mo o ma-sharean mo ng gospel. Magsimula ka sa classmate mo, sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. And let them hear yung redemption, yung provision of redemption na meron para sa mga pinili ng Diyos at para sa Kanyang mga tao. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat. Nakita namin na sa John 3:16, although this is a very classic verse, cliche, parang paulit-ulit na, pero may mga bagay pa pala na hindi kami naiintindihan patungkol dito. Salamat dahil minahal mo kami in general as a world. Pero mas nagpapasalamat kami because ngayon alam namin na mayroon kang special love to those who are elect. At yung mga elect na yon ay naniniwala kay Kristo. Salamat dahil ito yung pagmamahal na nakakapagligtas. Dahil pinili mo kami. Salamat Panginoon sa pagmamahal na ito. Forever, malaki ang utang namin sa iyo, Panginoon. At nawa sa aming mga buhay, makita po yon. By sharing the gospel, going out on a local daily mission to preach the gospel of Jesus Christ. Dahil yun lamang ang tanging paraan parang ang tao ay maligtas. When someone preach the gospel to that person. Tulungan niyo po kami, Panginoon, by our strength, hindi po namin kaya ito. That's why we are asking your mercy and your grace na magawa po namin ang bagay na ito. Salamat po. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y mananangin po para sa ating misyon. Dakila ka, Amakong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang aming Diyos na nangangalaga at nag-iingat ng misyon, Panginoon, ay patuloy po kaming lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Pinapanalangin ang mga misyon na patuloy na umaasa sa inyo na kayo ang aming Diyos na magagabay at maunguna, Lord, sa mga mission field na ito. We are praying, Lord, sa lugar ng Kabuko Christian Fellowship, sa pangunguna ni Pastor Gary, na patuloy yung pagpalain at pangunahan ang ministeryo niya doon sa Kabuko, at marami pa ang maabot ng gawain sa Kabuko, Panginoon. Continue to strengthen him, Panginoon, at ganoon din ang mga gawang ginagamit niyo sa Kabuko. Pagpalain ang gawain sa mga bata, sa kabataan, at ganoon din, Panginoon, sa kailang mga ministeryo, O Lord. Nawa, Panginoon, ay sa inyong biyaya, Panginoon, ang lugar ng Kabuko ay maatid ang iyong mabuting balita gamit ang mga kapatid namin o simbahan niyo, Panginoon, na tinayo sa Kabuko, Panginoon. Patuloy yung pagpalain din, Panginoon, ang kailang nalapit na kailang ikasampung anibersaryo sa dating na September, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga pangailangan po nila at patuloy kayo, Lord, na malhati, Panginoon, sa araw na ito. Magigyan niyo po ng magandang panahon ito. At ganoon din sa mga pangailangan ng Kabuko, Panginoon, sa kailang ikasampung anibersaryo, ay patuloy niyo ipagkaloob, Panginoon, sa iyong biyaya at pangunguna, Panginoon, ay kailang po malhati, Panginoon, sa paghahanda nila sa 10 taon na katapatan niyo sa lugar ng Kabuko, Panginoon. Ganoon din sa lugar ng Fairview, sa pangunguna ni Brother Dan, ang Ictus Baptist Fellowship.
ay patuloy po namin hinihiling sa inyo na pangunahan ng kailang ministeryo, Panginoon, at ganoon din na sa kailang mga tema na kailang aralin patungkol sa sa Book of Thessalonians, Panginoon, ay patuloy pagpalain, Panginoon. We are praying for their studies of your word and their continue to bless Brother Dan and Sister Jemima and the Nawatlaw families na ginagamit niyo, Lord, sa lugar ng Fairview, Panginoon. Patuloy yung patatagid, palakasin ang aking mga kapatiran doon, Panginoon, at patuloy yung, Lord, na tulungan sila sa kailang ministry na iniling po nila makapag-start sila ng gawain sa mga kabataan, Panginoon, in their fellowship. At ganoon din, patuloy yung tulungan din, Panginoon, ang kailang iniling na gabay para sa pastor na gamitin niyo doon, Lord, na tutulong sa kanila for 2 years, Panginoon, na sa iyong biyaya ay gamitin niyo po ang pastor na to, na maging partner nila sa gawain ng Fairview, Panginoon, at patuloy yung, Lord, na pagpalain ang ministeryo, Panginoon, sa lugar ng Fairview, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, hiling po namin ang paggabay at pangunguna para kay Pastor David De Lebas sa pangunguna sa GCF Parañaque, na patuloy pagpalain ang ministeryo ng GCF Parañaque, Panginoon, at sa kailang patuloy na pagiging partner nila sa gawain, Panginoon nyo. Nawa ay marami pang partnership, makasama namin ang GCF, Panginoon, at magpalain na kailang mga ministeryo, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor David De La Paz, sa kailang mga officers and mga lingkod nyo ginagamit sa GCF, Panginoon, ay patuloy nyo, Lord, na pagpalain, Panginoon, as they continue to bless this church, Lord, sa mga pang mission, Panginoon. At ganoon din sa lugar ng Bukidnon, sa Christ Mission Center, na patuloy niyo, Lord, na pagpalain, Panginoon, ang mga pangailangan nito, especially sa pag-construction ng kailang building, Panginoon, na nawa ay matapos na po nawa ito. Patuloy kayo mag-provide ng mga pangailangan po nila at patuloy niyo gabayan si Pastor Rogie sa pag-aayos dito, Panginoon, at makapagsimula na ang mga estudyante, Panginoon, sa pag-aaral po nila. At patuloy kayo, Lord, na manguna po, Panginoon, sa mga estudyante na to, na 10 estudyante na susunod sa inyo, na mangangalaga at mag-ingat, Panginoon, sa tupa na pagkakatiwala niyo po, Lord, sa mga pastor na ito na maglilingkod sa inyo sa pagkatapos sila sa pag-aaral dito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, hiniling din po namin sa inyo ang pangunguna sa PAB, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Ed Rayos, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, na pagpalain ang PAB, Panginoon, in their ministry sa lugar ng Cambodia, na Thailand, Panginoon, sa Papua New Guinea, Panginoon, sa marami pang mission center nila sa ibang lugar, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga manggagawang ginagamit niyo po sa ninyo sa gitna ng mga pagsubok sa mission, Panginoon. Patuloy niyo patagin, palakasin, Panginoon. Patuloy na maging boldness sila sa paghahatid niyo yung mensahe at nawa ay marami pang tao makilala sa inyo bilang Panginoon nila ang tagapagligtas at maging disipulo po niyo sila. At nawa, Panginoon, ay kayo po maggabay sa mga pangailangan ng mga magagawa na ginagamit niyo sa PAB, Panginoon, and sa ABWE, Panginoon. Patuloy niyo pagpalaan ng association na to ng mga nagbi-mission, Panginoon, na patuloy na ginagampanan tungkulin ng tapat, Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik sa inyo. At ganoon din, patuloy niyo pagpalain ng gawain sa lugar ng Palawan, especially, Lord, na nakasama namin in times sila Pastor Ronnie, Panginoon, sa pangunguna niya, Lord, sa lugar ng Puyo Island. Continue to bless their ministry and their needs, Lord, especially sa kailang island mission, Panginoon. And ganoon din for the construction na kailang church, Panginoon, especially sa proyekto nilang pagpapaayos ng kailang kisame. At ganoon din sa lugar ng Kalayan, Panginoon, in the leadership of Pastor Eric Laon. Continue to bless the ministry sa lugar ng Kalayan at marami pang tao maabot ng iyong gawain sa lugar ng Kalayan at masaturated to ng iyong mas mabuting balita ng iyong kaligtasan, Panginoon. At sa mga manggagawang ginagamit niyo, Lord, sa marami pang simbahan na tinatayo sa lugar ng Kalayan, Panginoon. Continue to bless the ministry, Lord, ng iyong manggagawa, Panginoon, na si Pastor Eric Laon at sa kanyang mga makakasamahan niyang manggagawa na nagtatapat, naglilingkod sa inyo. And continue to bless their needs. Continue to protect sa lugar ng Kalayan sa gitna ng mga bagyo ngayon na papasok, Panginoon. Dahil ang lugar na ito ay madalas na tinatamaan ng bagyo, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for everything you have done and we entrusted to you every mission na
may nagkakatiwala namin sa inyo, especially sa mga lugar na nakakaranas ng mga persecution, Panginoon. Continue to strengthen every believers o mga missionaries niyo, Lord, nakakaranas ng mga persecution, Panginoon, na di tanggap ang iyong salita, Panginoon. But they continue to become boldness, Panginoon, dahil the gospel is the true, only power na nagbumula sa inyo na magbibigay ng kaligtasan sa mga taong mananampalataya sa inyo. Maraming salamat po at ito laming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us all please stand and let us sing our response song. Let us sing, Send Me. Send me, I will go. Send me, I will go to the city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Let's sing one more time. Send me. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I stand before you pleading from my heart, that by your Spirit you would set me apart. To bring good news and liberty, To see a nation on your knees. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, and to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I cry out for every family. You'd open blind eyes and set people free. That as a nation we would turn back to you and see revival sweep this land. Send me, I will go. Send me, I will go to this city, to this nation, and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I
I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. As we humble ourselves and seek your face, we fall on our knees, turn from our ways. Hear our cry, wipe our sins away. Come and heal Our our land we pray. As we humble ourselves, seek your face, fall on our knees, turn from our ways. We'll hear our cry, wipe our sins away. Come and heal our land, we pray. Send me, I will go. Send me, I will go to this city and to this nation and to the nations of the world. Send me, I will go. Send me, I will go. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. I will proclaim the truth that Jesus Christ is Lord. Tinatawagan ko po muli si Brother Mark upang wasan tayo sa panalangin. Let us all pray. Aming Ama, maraming salamat sa aming natapos na pagsambang ito. Sa aming pag-aawitan, nawa ikaw ang tunay na aming naparangalan. Sa aming pananalangin, nawa ang aming mga puso at ang aming isipan at buo naming pagkatao ay sa iyo nakadepende. Salamat, Panginoon, sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Hanggang sa pagpunta namin, hanggang sa matapos ang gawaing ito. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Salamat din sa gabay na ibinigay sa amin ng banal na Espiritu. Salamat sa pagliligtas na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras pang ito, binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Sing. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Mga kapatid, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na ikahigit managumpay, kaya wala kang papangambahan sa mga araw darating. Dahil, wag mong kakalimutan at palagi mong tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan po tayo natapos ang ating gawain.